Presidential Broadcast Service. Sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Pitad. Ito ang kwento ng paglalakbay ng ating mga dakilang magsasaka. Sa mga nagdaang henerasyon, samot-saring suliranin na ang pinagdaanan ng mga magsasaka sa Silangang Visayas. Sa mga liblib na lugar, naroon sila, matagal nang nanghintay ng pagbabago. At tumaman, wala pa kami buligyan taga-saan. Ang mga utanohan, tumapalit pa kami bugto. Alam ko, napapagal na kamo pero kinakaya niyo. Nilalaban ta. Obis ma'am, ang bulo, mga dunot nganin, ang pala. Naging makuri kami. Bawat pagsubok na nalampasan ay patunay ng kanilang katatagan at pagsisikap. Ito ang kwento ng kanilang paglalakbay at mga akbang tungo sa pagbangon para sa isang masaganang bagong Pilipinas. Matawag na ko nga blessing kaayo. As in, women empowerment. Kay nga no, bisan pa man sa ilahang age nga ingon-ana na mga tiguang na sila, dili gajud hindrance. Og labaw na nga nakahibalo na sila sa technicality sa farming, mas the more sila jud na empower. Ang among gitarget, ang expansion naman, ang pagdugang naman sa mga manok. Maray parag-uma, maray good mahatag naton ng pagkaon na syudad. Diri lang ngayon kita pwede magtirugtuon or tinambayot, kung pwede pa ngayon kita mag-uma, kay haada ang gobyerno na buligid para uma. Nagbigay ito ng daan upang mas palawakin ang kanilang kaalaman sa pagsasaka. Siguruhing may sapat na pagkain ng kanilang mga tahanan at komunidad at mabigyan ng tugon ang kanilang hinaing sa kahirapan. Tungod sa saad, mauraning saad nga walang ipakyas. Tungod sa saad, agantang mga farmers na kanaa og income. Ang ilang mga associations na lig-on. We have also some associations that they are planning now to become cooperative. It's all because we started tungod sa saad. By 2028, we envision a region where saad beneficiaries are self-sustaining and food secure. Ang tagumpay na ito ay nagbibigay inspirasyon upang mas pagbutihin ng mga kasapi ng programa ang pagbibigay serbisyo sa ating mga magsasaka. Upang sa pagtatapos nito sa taong 2028, panatag ang lahat dahil ang bawat benepisyaryo ay maunlad at kayang-kaya na harapin ang anumang hamon ng bukas. Saan nagabay sa mga buhay? Salamat. 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 Maupay nga aga, haaton nga tanan, labi na hanaton mga avid listeners and viewers, hanaton farm radio program nga Usapang Agrikultura. Nga mababatian Radyo Pilipinas, sugod kalbayog ngan Borongan, kada Lunes tubto Biyernes, alas 5 nga dahit alas 6 hitaga. So yan adlaw na luwatan Biyernes, December 12, 2025. Hapit na gunit Pasko. So before anything else, ato na naigigreet na naton OIC Regional Executive Director, maupay nga aga po sa Rodel Macapanias. Ngan of course, naton OIC RTD for Operations. Good morning po, Ma'am Jeneline Almeria.
Nga naton mga division chiefs and colleagues sa Department of Agriculture, maupay nga aga hayo nga tanan. And of course, naton po mga hard-working farmers nga adaya na ha-field nga naadto pa haira mga panimalay. Good morning po haiyo nga tanan. Ako ngayon po, Jessica Alvero, nga niya na mahatag na liwat kita hanaton price monitoring or naton weekly nga price watch. Kundiin, iga-update po namon ang mga presyuhan han mga agri-fishery commodities nga diha mga merkado naton ha Eastern Visayas. So ini po nga price watch ginhatud ha aton tikang ha Agribusiness and Marketing Assistance Division. So para po naton weekly price watch, tikangan po naton ha presyohan mga bugas ha merkado. An imported commercial rice, special 60.38 ang daily price index. Asya po ini an average nga presyuhan ngadto ha aton mga merkado. Ang premium naman 57.06, ang local commercial rice nga special 63.38, premium 49.61, well-milled 43.92 ngan and regular milled 38.73 per kilo. Para puliwat ang average nga presyuhan hanaton mga corn products, ang corn nga white 59.40, corn nga yellow 56.53, corn grits nga white food grade 44.09, corn grits nga yellow food grade 45 pesos. Corn crack, yellow feed grade, 44.50. Nganan corn crack nga feed grade, 46.50 pesos per kilo. Yes, of course, sumahatag gihapon kita han updated nga average price list and daily price index hanaton mga fish commodities. Tika nga naton ha bangus nga large, 259.80 per kilo. Bangus nga medium, 254.60. Tilapia 198.68, galunggong 261.05, alumahan 308 pesos per kilo, bonito 250.97, salmon head 262 an kilo, sardines o tamban 113.75, squid o pusit bisaya 353.53, nganan yellowfin tuna 297.56. So para liwatan mga nag-aabang nga dahan latest na nga presyuhan, an average nga daily price index hanaton mga livestock products. And beef rump, 504 pesos na ang kilo. Beef brisket, 378.33. Pork ham o kasim, 348. Pork belly, 350.36. Ngayon ang dressed chicken, 202.17 pesos ang kada kilo. Ayan, so ari na po ang paborito liwatan mga chikitings, an egg. So para po han average nga price list and daily price index han mga eggs according to sizes. Ang chicken egg nga white peewee size 7.39 kada peraso. An extra small 8.20, small 8.90, medium 9.67, large 10.19, extra large 10.90, nganan jumbo 11.43 ang kada peraso. Para liwathan mga mamis nga nagaabang gihaphan latest nga presyuhan han mga panakot. Para naton mga spices, ang red onion nga average price 304.73, white onion 226, white onion nga imported 185.33, garlic nga imported 174.82, ginger 138.55, chili labuyo nga red 563.68 ngan ang green chili 382 pesos per kilo. Ayan, so para liwatan natin mga consumers nga may pagka-health conscious. So adi po amon lot ihahatag yanan latest nga presyuhan, an average daily price index hanaton mga upland vegetables. So para han bell pepper nga green 373.33, bell pepper nga red 360 pesos, broccoli 345.33, cabbage nga Scorpio 125.64,
Carrots, 165.27. Baguio beans, 240.98. White potato, 171.09. Pechay Baguio, 127.82. Chayote, 56.55. Cauliflower, 389 pesos per kilo. Celery, 381. Lettuce nga green ice, 331. Lettuce nga iceberg, 404. Nga ng lettuce nga romaine, 366 pesos. Of course, kung may na mga updated nga average daily price index hanaton mga upland vegetables, adiliwat an parahan lowland vegetables. Ang palaya 170.20 na ang kilo yana. Ang sitaw 154, pechay nga native 143.53, squash o karubasa 41.95, tarong 151.18 nga nan kamatis, 83.45 an kada kilo. So makadilwat kita hanaton fruit section. Ang kalamansi 81.70 per kilo, banana nga lakatan 91.18, banana latundan 53.36, banana nga saba 30.80, papaya 66.98, mangga nga Carabao 158.55, avocado 233, melon 94, pomelo 120.75, nga nan watermelon 65.78 pesos an kada kilo. Yan, para luwatan natin mga other basic commodities. Of course, mayroon kita di sukar nga refined. An average daily price index ini 86.07 na. Ang sugar washed, 75.49. Sugar brown, 70.65. Cooking oil nga 350 ml, 38.11. Cooking oil nga 1 liter, 101.16. Cassava tubers, 42.18. Sweet potato, 59 pesos. Jackfruit, Eviarc, 87.33. Salt nga fine, 41.45. Nga nan salt nga coarse, 20.30 pesos. Yan, so siya po adto an aton updated nga price monitoring or an weekly nga price watch nga hatid ha aton or ginhatud ha aton han Agribusiness and Marketing Assistance Division. Damo nga salamat po. Yan, para liwat, updated ka mo permi, han mga latest nga presyuhan, han aton mga agri-fishery commodities, nga diha mga merkado, ha Eastern Visayas, pwede po niyo i-like, follow, and share an aton Facebook page, ang Department of Agriculture Eastern Visayas. Kundiin, mayroon po kita mga weekly postings, han price monitoring, ngan mayroon po kami nga tugin na-upload nga QR code. Pwede po niyo i-scan ini nga QR code para po makadawat-liwat kamuhan bantay presyo text blast. Yan, so for other updates po, makadinaluwat kita hanaton weekly updates. Tikang ha Special Area for Agricultural Development o KUNSAAD program. Kundiin na naton po mga regional and provincial implementers nag-attender na liwat hinusang nga training, gagintawag nga SAAD Success Story Documentation and Storytelling Training. So ini po nga training ginheld din nga diha Tacloban City nga na naton mga participants naton mga regional staff, may dapo gihapon mga area coordinators per province, nga of course naton mga provincial coordinators. Api gihapon nga training nga naton mga RAFI staff nga na naton iba nga mga program coordinator, ngan mga representatives po from other nga mga banner programs han buhatan han Department of Agriculture. Yan, so ini nga 3-day training po, dida inihan December 9 to 11, 2025, kundiin tutulo nga major topics ang gin-discuss hanaton mga resource persons. So ang first po nga topic didahan day 1, asya po naton mobile photography and editing, kundi na naton resource person, naton SAAD Information Officer nga hi Mr. Arnold No.
Ombre nga naghatag hiyahin tips kon paunanhon hanaton mga area coordinators and provincial coordinators pag-capture han mga relevant photos nga tikang po ngadto ha field. So ang panuyuan po hini nga training, ini nga success story and documentation, storytelling training, in para po magkaada gihapon hinhibaro or magkaada hin skills sa naton mga provincial implementers para po makapag-provide liwat hirahin relevant nga data and information as well as ang mga photos po and videos ngan stories para liwat naton PRDC unit or naton Public Relations and Development Communication. Para pa mas ipapasamwak naton ang mga initiatives nga ginbubuhat han saad Eastern Visayas para ngadtuhan naton mga marginalized farmers. So, Mr. Arnold Numbre naghatag po hin tips para hanaton mga participants kung paunanhon pag-capture han mga photos using la or gamit la hanira mga mobile phones. So, of course, kaupod gyapini ang post-processing or an editing han mga photos before po nila i-submit nga diha PRDC team. Para liwat po, mas maupayan quality han mga photos nga tikang po ngadto direkta mismo tikang ha mga field ngan han mga farming activities po hanaton mga farmers. Yan, another topic po liwat nga ginhatag hanaton Associate Project Officer 1 nga Miss Samantha Jane B. Cruz about po iniliwat han viral mobile storytelling. Kundiin naton po Apo 1 nga Miss Sam Cruz naghatag po hiyaluwat hin discussions and tips kung paunanhon pag-create hin mga videos for Facebook Reels para liwat. If ever po may mga recent activities na itong mga farmers nga to field, makakapag-send po or makakapag-create, makakaghimo ng Reels naton mga area coordinators, naton mga provincial coordinators para liwat latest ang mga postings ha Facebook. Yan, Miss Samantha Jane B. Cruz po naghatag gihapon hin training kung paunanhon daw ang pag-caption hini nga mga reels, mga short captioning kung paano daw mas magiging catchy and magiging mas interesting naton mga Facebook reels nga gina-upload ha Facebook page. Yan, of course, another topic po nga ginhatag naton resource speaker by yours truly po in naghatag akuhan training kung paunanon liwat pag-create or pagsurat han mga press release. So anaton po mga participants gintutduan nakon han sakto nga paghimo han press release tikang mismo han mga data ngan information nga nakukuha nira mismo ngadto ha field once nga nagmo-monitoring hirangan kung mayada mga farm activities nga ginbubuhat po naton mga farmers. So anaton po mga participants in na-train hira kung ginaano ang mga basic nga mobile photography, videography, video editing, photo post-processing, and of course, and press release writing. Para po hanaton mga participants nga mga area coordinators and provincial coordinators damo daw an iran hibaroan sa Kuban 3-day nga training kay first time pa daw almost han iba pag-attend sugad nga training and magagamit daw ininira once nga ato nahirangad to ha ira field since an PRDC team or an PR team han sad Eastern Visayas diri man permi nakakakadto para maka-upod-upod ha ira once may da mga major or minor activities nga to ha field. So ini po nga initiative nga ginbuhat han sad Eastern Visayas under han Public Relations and Development Communication team. Usala po ini damuan nga mga trainings nga igin kakandak kada tuig para liwat po dirila nato mga farmers na natataganhin knowledge and skills kundi pati na po anaton mga program implementers labi na po ana adto ha mga provincial offices. Yan, so asya po adto anaton updated nga
mga panhitabo didiha special area for agricultural development o kunsaad program. Damo nga salamat buhan pamatihan naton mga updates hinaut punta nga susubaybayan paniyuhan naton mga usapang agrikultura episodes kada Lunes tubto Biyernes alas 5 nga dahit alas 6 hit aga. Ako ngayon Jessica Alvero, maupay nga aga. In Saad, not only we try to develop the lives of the farmers that we serve, but also we try to develop the skills of our field workers for them to guide efficiently the farmers that needs guidance, and of course for them to facilitate the needs and lead them to a better life. Community organizing is a process in which we try to organize and make a system out of the people's organization for them to have a system and further to strengthen their group and to have a unified goal so that they can prosper as a group. That is why we always share our core values here in Saad, that in community organizing, as we always mention, we need commitment. Not only that we should have the passion, but we need commitment in engaging the lives, in engaging with the poor, and we should be committed in improving the lives of our farmers, and then perhaps we should make a small dent of the big problem that we have now, which is poverty. Because kamula adan may ada training yung kalugari about community organizing. I have no doubts that this group will really deliver the performance that we need for the region.
learnings, new experiences, and hearing some of the experiences and lessons from my colleagues, new friends. Thank you very much. May sugat sa iyo, nahibon buwan akong part bilang isin. Mabulig sa iyo sa kung ano man ang pangailangan. Actually, na ako nagkaroon ang dito doon mag-divide kay mas dito ako na ako ay kumbaga negotiation and getting to yes kaya wala dito pa ako mga medyo kailangan na improvement. Okay, so wala ko na niya is ang PPE kaya madagdag good na no kay iba aton agriculture madaan naman may PPE. Diba? So wala ko na niya ang posturing, problem solving, and agreeing. So, paano natin niya mapapa-agree sa mga, especially kung natin GEO, na din ang association or barangay, so, dito ako na medyo, dito ako nasa challenge. Okay? So, dito ako nag-focus. And more hanggang best na negotiation ko rin. As a development worker, commitment talaga is i-sacrifice niya para ako sa mga nagtrabaho nga willing niya mag-impart na niya knowledge na ito atong community para sa sustainability ng project, which is another topic na mention gihapon ang commitment kada usa natin as community development officers so can be exemplified by sa katao na nag-invest niya time and effort na Of course, this is not the last activity that we will be conducting because the challenges in the field is also never ending. We need to upgrade, we need to learn, we need to study more for our future undertaking because the only permanent is change, and the behavior and the situation that our field workers are facing also changes every now and then. So we must not be complacent in what we already know, but we should also strive to always upgrade our skills. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Bago tayo mag-break, pero paalala lang sa mga pamatay sunog, meron pong sunog ongoing, nagaganap po ngayon dyan sa may lalawigan po ng Palawan. Ano ho? Sunog na partikular dyan po sa may Barangay Milagrosa, Puerto Princesa City, Palawan. Residential area, Analo Extension. Okay. Ngayong araw, na fire in progress. Pamatay sunog, kaya punta na kayo ron. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Mga taga Metro Manila, hindi kayo kasama ron. Malaki yun. Doon na sa may area ng Palawan. Isa bang report bago tayo mag-break. Before, Ilocos Region, pinagkuluman po na pinamataas sa parangal ng Philippine Marine Bomber Sounding Network. 20th anniversary po naman ito. Mga detalye, punta natin si Leslie Mino, WRS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayog. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Pinarangalan ang BIFA Region 1 ng Star Award, the Philippine Marine Mammal Stranding Network. Siyang pinakamataas sa pagkilala sa pagdiriwang ng ika-20 anibersaryo nito. May temang PMMSN's 20th Anniversary 2 Decades of Unity, Knowledge and Service. Itinampok ng selebrasyon ang pagbabahagi ng pinakamahusay na gawain, mas matibay na ugnayan at pinalalim na advokasya para sa pangalag at mabilis na pagtugon sa mga stranded na marine mammals sa bansa.
Kabilang din sa mga ginawa ng pagkilala sina Rosario Sigondina Gerlan bilang Outstanding Regional Director, Nestor Dumenden, Extraordinary Support, dating Regional Director at National Director, Extraordinary Support, Fisheries Management Regulatory and Enforcement Division Chief, Elmer Bugawan, Dr. Hasmin Chogsayan, dating Veterinarian 2, Team Ilocos Norte Outstanding First Responder, Extraordinary Support as Marmon Point Person Marjorie Asunto. Ang mga kasama sa Outstanding Responders ay ang Team Ilocos Norte Provincial Fishery Office, Ilocos Norte, Mariano Marcos State University, City of Lawag, Provincial Government of Ilocos Norte Provincial Agriculture Office. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Emino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan. Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura. Maraming salamat, Leslie Jimino. Samantala, isang mahalagang yugto sa pangako ng pamahalaan sa food security ang nabot po naman ngayong araw. Ito'y matapos yung makompleto ng Department of Agriculture ang nationwide rollout ng benting bigas. Meron na program kung saan opisyal na pong naipabot ng 20 pesos kada kilong bigas sa lahat po ng 82 probinsya na dito sa Pinas. Ang huling launching na ginanap po sa Maguindanao del Norte, pinakita namin ganyan niya, no? Ay nagsisilbing malaking hakbang tungo po naman sa pagtupad sa pangunahing pangako ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na gawing accessible ang abot kaya at masustansyang bigas para sa bawat pamilyang Pilipino. Sa buong bansa, pagtayo na rin po naman ang DA ng 429 20 pesos sites bilang bahagi po na mas malawak, mas matatag na distribution network para po naman sa abot kayang pagkain. Sa susunod na taon, 2026 o yan, target ho ng departamento na maabot ang 15 milyong kabahayan na isang indikasyon, mas malalim na presensya sa merkado, mas pinatibay na suporta sa atin ng mga magsasaka ang darating na 2026. Salamat. Salamat. Mans, gawin natin ang lahat. Sa ikagaganda at ikatataas ng uri ng ating mga magsasaka ang isda ng ating minamahal na bayang Pilipinas. Balik ko kami May break lang ang palatuntunan. Kasunod natin 33 minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw. Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Ramdam natin ibang simoy ng hangin. Ito ay tanda na mayroong darating. Pagsilang ng sanggol doon sa Bethlehem, siya ang nagligtas ng kasalanan natin. O bakit pa nalimutan na natin ang siyang tunay na diwa ng Pasko? Mag-alay sa ating kapwa, lalo't di pinagpala, tayo ay mamahal ng walang kapalit. Ako si Michael Rojas ng Radyo Pilipinas. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay
pagbibigay kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako, iba-iba man ay isa tayo. Bagong Pilipinas, bagong Pilipino, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Sana'y maghilom na mga sugat natin, kahit iba-iba paniniwala natin. Kaya ngayong Pasko, magkasundo tayo, pareho lang naman, maganda ang hangarin. Ang tunay na Pasko ay tayo, ano man ang ginagawa natin. Ang Pasko ay pamamahalan, pamibigay. This is the celebration of the birth of Jesus, and to once again dedicate ourselves and our lives to that service. Iba-iba man ay isa tayo, bagong Pilipinas, bagong Pilipino, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Ang tunay na Pasko ay tayo, ano man ang ginagawa natin. Ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako, iba-iba man ay iisa tayo. Bagong Pilipinas, bagong Pilipino, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Sa natin kapitbahay, 39 na minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Daw kilagang ang UG adyan sa aka, okay? Beltran family, good morning din po sa May Santa Cruz, Laguna. Kay Deo Ramos ng San Pedro, Laguna naman. Happy birthday kay Sir Eduardo Gongona. Ay Sir Ed, happy birthday. Meron din kay Vicky de la Cruz, kay Ma'am Emmy Rocafort Timbol. Kay Dalmasio Moring ng WHD Wonder Healing Device na apak-apak. Musta ka na, Kamuring, ho? At syempre, happy birthday din kay Pru Thomas. Sa araw ng bukas, advance happy birthday kay, may arit, ang hari nung Tinapayan Festival. Si Sir Lucito Chavez Cachito, happy birthday sa araw ng bukas. Din si Steve Marcial, Kim Anthony Bernardo, Wilma Reyes Mendoza, happy birthday. Puro Takyo, kay Efrem Gaito, happy birthday, ha? Si 7. Si Director Romel Penesa, mate, happy birthday, Director Romel Penesa ng puso. Okay. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Report muna tayo, punta tayo ng Tagigaraw. Agri-Media Tour for Corn Program sa Cagayan Valley ay makatutulong para pa naman sa pagpaunlad ng industria ng mais sa bansa. Sa detalye, punta natin si Dina Villacamba, WPE, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugigaraw. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ngayon pa lamang, nagpapasalamat na si Regional Executive Director Rosemary Aquino ng DA Regional Field Office 2 sa mga kasama sa Agri-Media Tour dahil hindi lamang sila matututo, kundi makakatulong sila sa pagpapalaganap ng mga best practices ng reyon na pwedeng pamarisa ng mga ibang mga magsasaka na makakatulong para sa pagpapalago pa sa industriya ng pagmamais sa bansa. Maipapaintindi rin sa lahat sa pamamagitan ng media aniya mga kinakarap na problema at issue sa pagsasaka at
Sunod ang mga ginagawang hakbang ng kagawaran para matugunan at masolusyonan ito. Sa Region 2, ayon sa Direktor, napakaraming suliranin ang kinakaharap ng mga magsasaka. Unang-una rito ang pabago-bagong panahon, ang paglipanan ng mga sakit at peste, at ang pagiging acidic ng mga lupang sinasaka. Ang kanilang intervention ay ang pagsasagawa ng soil analysis at mapping ng mga bukiri na kinakailang maibalik ang nutrisyon, ang pagtuklas ng mga binhi na climate at pest resilient, gayon din ang mga binhing makapagbigay ng mas mataas na ani, pagtuklas ng mga makabagong pamaraan sa pagsasaka at pagsasanay sa mga magsasaka. Lahat ng ito ay pagsisikap ng DA ayon kay Red Aquino para tuloy-tuloy ang produksyon ng mga pagkain at pagsigurong may maihahain sa pagkainan ang mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Dinato Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Maraming salamat, Dina Villacampa ng Tuguegarao. Sa bahagi ito, meron tayong makaugnayan. Ang Regional Director po ng Department of Agriculture, Cagayan Valley, si Ma'am Rosa Marie Aquino. Pagka Rosemary, naalala ko kanta ni Neil Sidake. Rosemary Blue, way back 1971. Ayun yun Nang kanta yun Okay, pag-usapan ho natin, meron tayong issue pag-uusapan din Ito may kinalaman po sa Agri-Media Tour for Corn Program. Ano ba yan? Para saan ba yan? Ano layo niyan? Anong pwedeng mapala natin? Anong makukuha natin? Kasama, ano ibig sabihin? Media lang ba ito? May kasamang media. Alamin nga ho natin yan. Ma'am Rosemary Aquino, magandang umaga po. Welcome po dito po sa Radyo Pilipinas. Usapang Agrikultura, si Kahiro. Ma'am Rose, magandang umaga po sa inyo. Yes, sir. Good morning po. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig at sumusubaybay ngayon sa Radyo Pilipinas. Lalo-lalo na po yung mga maagang nagigising ng mga tunay na bayani natin ng ating mga magsasaka po. Tama ka dyan, ma'am. Yan talaga yung ating mga bayani ho ng bayan. Sila ho yung nagpapakain sa atin. Gano'n man kahirap ang buhay, gano'n man tayo kakontrobersiya sa isyong politikal, isyu ng mga pandarambong. Sasaka pa rin ang talagang pupuntahan natin para tayo makakain at makaraos sa maghapon. Mahukay dyan. Ma'am, ito ba yung second time na pag-uusap po natin sa ere? Hello po. Ito po ba ikalawang pagkakataon na mag-uusap tayo ngayon? Hindi po. Maalala ko po ay mas inoon pa ay meron ka na po. Meron Paano? na po pag-uusap na ginagawa Kakaog ko na. po. Pasensya ka naman kasi magpapalit na ng kalendaryo. Magpapalit na ho ng... pagka tumatanda na tayo talaga Okay. Anyway, maraming salamat po sa pagsagot sa tawag. Ma'am, kamusta ang panahon? Nandiyan kayo sa Tuguegarao ngayon, sa Cagayan? Ay, hindi po. Nandito po ako sa Metro Manila area. Ito kayo ngayon. Okay, ma'am. Anyway. Opo, pero ano po, medyo umuulan po. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Ito, paliwanag nyo nga ho sa amin, ano ba itong tinatawag na Agri-Media Tour or Corn Program ng DA Cagayan Valley? May exclusive lang sa Cagayan o nagawa sa lahat ng lalawigan, sa mga probinsya? Meron lang mga takdang araw. Una, ano po ba ang dapat naming maging pagkaunawa? Sinabing Agri-Media Tour Program for Corn, Agri-Media Tour for Corn Program, anong dapat na maunawaan? Ay, opo. Talaga pong pinalala mabuti na magkaroon po ng ang Region 2 ay tumanggap po ng grupo ng mga media partners po na tinatawag natin Agri-Media Tour upang tuklasin at o kaya malaman din, aralin kung ano na ang level ng development ng corn, industry development, sa Cagayan Valley, using yung pondo ng gobyerno para mapaunlad natin yung kabuhayan, yung corn production, marketing, and processing enterprises ng ating mga magsasaka. Lalo na po ang mga corn farmers natin na na nagko-cultivate ng 230,000+ hectares sa buong lambak ng Cagayan. Kaya nga po kami ay natiling corn capital at number 1 corn producing region sa bansang Pilipinas po. Sino po ba talagang pangunahing producer po ng mais? Kuminsan kasi nababanggit, kasama din ba ang bukid doon, maliban sa Isabela, maging kayo dyan? Ano mga lugar po ba? Actually po kasama po ang sa Mindanao, sa bukid noon sa Region 10, pero at present po ay
kami po may pinakamaluwang at in terms of sufficiency level po kasi ay nasa 600+% po kami. Gano'n po ang kadami ang surplus ng production ng mais sa Region 2 po. Ito pong pinag-uusapan natin, pasok ito sa Corn Industry Development Program. Apo. Apo ba? Okay. Ilan na hong magsasaka ang sumali po dito sa CIDP at ano naman ang kanilang mga napatunayan sa resulta sa kanilang ani at maging sa kanilang kita siguro? Kamusta? Ano mga feedback po? Apo, doon po sa minention kong luwang ng hectarage na sinukultivate ngayon sa Region 2, kaya po kami na natiling number 1 producing region, ay meron po tayong 171,000 plus na RSBSA registered corn farmers. Ibig sabihin, sila po yung qualified na pwedeng mabigyan ng mga interventions, mga tulong from the Department of Agriculture Corn Program. At ang layunin po nito, kung maka-access man, nabibigyan natin mga tulong yung magsasaka na RSBSA registered ay para makakuha sila na una, binhi, yan ang binibigay natin. Pero yung mga binhi na yan po, sir, mga fall armyworm tolerant varieties, kasi alam mo naman yung problema ngayon sa peste sa corn. So yung hybrid corn seeds na yan ay dapat may resistance sa peste na yan para mai-ensure po natin na hindi po aatakihin ng peste na yan. Kasi po yung peste na yan, maski anong effort na ibigay mo lahat ng abono, maski ilibre mo pa yan, at yung at mga iba pang mga interventions sa mechanization, etc. From the Department of Agriculture. Pagka po kasi umatake yung peste na yan at aabot po yan ng halos 40 to 50% ang reduction sa yield, diba? So ang laking kawalan po yan sa magsasaka. So we see to it na yung mga farmers natin ay magkaroon ng access dun sa sinasabi. Kaya ang procurement po natin na binibigay out of the fund of the regional corn program natin ay foul-resistant varieties. Now, pangalawa po ay siyempre yung ating kalupaan sa Cagayan Valley na ay patuloy, dahil kasi sa patuloy yan din ng paggamit ng mga granular chemical fertilizer, naging acidic ng ating lupa. So, ito na-promote na po natin yung balanced fertilization strategy, although naamin po natin na hindi naman ganun kasapatan yung binibigay na abono kasi nga mas malaki na hamak kasi din ang pondo sa rice isa sa corn program. Pero meron pa tayong binibigay na mga balanced fertilization strategy related interventions, no? Ngayon po, pasok na natin, magbibigay na po tayo nagbigay previously tayo ng lime, apog po, no? Para yung naging acidic na lupa, kasi base po kasi doon sa pag-aaral or soil analysis ng ating mga chemists, Integrated Laboratory Division, ay talaga pong mga sinasabi doon. Generally, ang areas namin sa region ko ay mga 70 to 80% ay ang acidity level niya ay nasa medium, some are high. So, kailangan namin agapan ang mga yan kasi very basic na dapat yung lupa ay maayos po. Sinasabi po sa ilang mga report, itong mga sumali sa CIDP, dati raw po, bago pa yung programa, may mga nagkikwento na yung average na ani nila, kada hektarya, nasa 4-5 tonelada lang eh. Pero nang sila daw po pumasok na dito sa programa, naging nakamit na nila yung 7 hanggang 8 tonelada. At tumaas daw po. At yung kanilang kita, sinasabi na tumaas din daw hanggang 60%. Tama po ba yun? Apo, tama po yun. Actually po, may umaabot pa nga pong 10,000 kilos per hectare, 10 tons per hectare na mga magsasaka. Kung wala nga lang po yung lagi kami ay binabagyo at binabaha, ay talagang masaya na sana ang ating mga magsasaka kasi because of the technologies, innovations na naaral din nila sa Department of Agriculture in the local government unit, extension services ay
tumataas na po yung ani as a result na rin ng mga interventions natin, provision of farm inputs, mechanization, of course, and syempre yung mga pagdagdag ng kaalaman through our capacity building with the Agricultural Training Institute. May nakakaabot na po. Actually, we keep on incentivizing o pinaparangalan po natin yung mga totoong, yung actual na pakuha ng ganong mga yield, yung 5 tons and above. At maraming natutuwa na magsasaka, pinipremyuhan naman namin in the form of abono, tuwang-tuwa na sila yan, ng seed, mga at least makakalibre sila. So, yun po, epekto po yun ng kahit pa paano ay yung pondo, pinagkakatiwala ng gobyerno sa atin ay na nararamdaman naman ng mga magsasaka in the form of technical assistance, provision of farm inputs, and of course mechanization and post-harvest. Kasi although may kakulangan pa, kahit pa paano ay yung mga post-harvest facilities natin ay nakatulong naman po. Okay. Banggit nyo kanina na inyong lalawigan talagang palagi ng binabagyo, binabaha. Maliban ho doon, nagkakaroon din kayo ng problema sa tagtuyot Meron din kayo mga yung tinatawag na army worm. Laking hamon din po yan sa ating mga magsasaka po yan. Ano pong iniaalok na tulong naman, halimbawa ng DA, para masolusyonan yung laban na yan, yung tagtuyot na yan? Dapat siguro magbigay po ng di ba, yung mga drought tolerant corn varieties natin, meron po bang ganun? Apo, ang mahirap po kasi sa amin, alam mo yan sir, nung pagkatapos... Kahiro na lang ma'am, kahiro po, para mas masarap yung kwento natin, kahiro. Oo, kahiro, yung sa amin, parang, yun napasalamat na lang po tayo at nagiging resilient po ng magsasaka natin. Kasi pagdating po yan ng wet season, July, August, September, December, sunod-sunod po pag yun yan Ang dulot niyan is, masisira talaga yung mga kamaisan at saka nababaha naman sa Lower Vega. Pagdating noon sa December, late part of December o kaya Enero, nagte-take the risk pa rin ng mga yan na magtanim kasi alam mo naman, medyo wise din ng farmers, sinasabi nila, pagdating yan, wala na yung masyadong baha o kaya malakas na typhoon. Kaya lang, ang kasunod nun na naging problema nila is dahil medyo late na magtanim is tama ka, yung pong drought, So meron pong vulnerable po sila ng drought pagdating na po na yan nasa reproductive stage na nila yan, most probably yung mag-umpisa po magpalabas ng bulaklak ang mais, which is critical na kailangan ng patubig sana ulan sa Pebrero hanggang Marso po yan. Kasama po ba, Ma'am Rose, kasama po ba dito yung sa programa dapat mailagay po sa direct trading Iwasan yung maraming middlemen kasi kung maraming middlemen kahit na mababa naman yung ang farm gate natin, ang katerbang middleman, pagdating po sa palengke, sa mga pamilya, mataas pa rin, lalo na sa end user. Tama din po ba sa mga topic o mga dinidiscuss dyan sa programa tungkol sa direct trading? Actually, isa pala yan na concern po sa development of the corn industry, yung as much as possible sana ay ma-improve natin yung marketability ng harvest o yung marketing aspect ng harvest ng ating magsasaka. Kasi sabihin mo man na maski umaabot na sila ng 7 tons, 8 tons, 10 tons, kung hindi okay yung scheme, sa yung presyo. So ang tinignan po natin is in-implement na po natin yung farm clustering and coordination na kung saan yung may kakayahan na farmers co-op and association ay kumbaga tinutukan po natin sila na mabagyan din ng tulong para ma-improve natin yung marketing system ng mga members nila na hindi na sila naman totally dependent sa mga traders na maaaring samantalahin po sila. At nakita po ng mga major partners natin na yung public-private partnership ay nag-exist na po sa Region 2. That yung processing aspect ay nangyayari na po yun. Translate na po ng ang grains na hindi na lang siyang nanatiling grains. Meron na pong processing ng feeds. Meron na rin pong processing ng mga ibang products
Okay. na into food aspect, mga ganun. Ma'am Rose, medyo kapos na po kami sa oras, pero sa susunod na pagkakataon, muli po tayong magkaugnayan. Siguro huling tanong ko na lang, ma'am, ano pong magiging sunod na hakbang? Anong dapat namin antabayanan o aabangan po ng taong bayan? Anong mga susunod na hakbang na pwedeng gawin po ng DA tapos sa CIDP katapos po ng media tour na ito? Anong aasahan natin? Soon po mag-o-open na po ang aming i-inaugurate na o i-turn over na po yung aming corn complex. Actually, the first corn complex, industry complex sa Region 2. At yun po ay makakatulong ng malaki sa ating magsasaka na lalo na ito po ay nasa Isabela. Among the 5 provinces kasi ng Isabela ay ng Region 2 Isabela ang corn capital. So, sige yun po. improve na po natin ang post-harvest aspect. Ma'am, maraming salamat po. Medyo naputol na kita. Sa muli po, magkaugnayan tayo. Hingit ako ng mga updates sa inyo sa mga development. Kaugnay po sa usaping ito. Ma'am Rose, marami pong salamat. Ingat po kayo. Stay safe. Happy weekend, ma'am. Ingat po. Thank you. Good morning, ma'am. Thank you. Salamat muli. Salamat din po. Salamat si Rosemary Aquino po ng DA dyan po naman sa Cagayan Valley. Thank you, ma'am. Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa Cagayan Valley. Good morning kay Governor, naman ang dila ko, ating General. Daglipay. Daglipay. Governor, yung si Jel Tom Lanchon. Alam nila Roger, Rory Alvin, Jobel Arnel. Kasama pa rin po natin sa RP1, RP2, RP3 sa mga technical people natin, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasama natin si Julio sa Christopher, maraming salamat. Happy weekend na lamang ho. Ingat po tayo. Bawal ang tutulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Ang pagsasaka po ay hindi simpleng trabaho lamang. Po isang paraiso. Yan. Minsan pa ho. Tayo basta-bastang maniniwala sa fake news. Wag tayo magpalinlang. Thank you. Nakasuporta sa Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Serving the Republic of the Philippines for